pa ang programang Dos Kumpanyeras. At ako po ang nagsusolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Ika-17 na po sa buwan ng Enero 2024. Aba, ilang days na lang at 85th anniversary na po ng DZRH. Kami po ay may ginagawang paghahanda para sa 85th anniversary. Pero meron pa rin pong malaking mangyayari ngayong Pebrero. Kaya abangan po ninyo, and of course, ayaw kong pangunahan pero marami pong magiging papremyo. Dos Kumpanyeras. Kaya naman manatili pong loyal sa DZRH, nakatutok sa ating mga programa umaga, tanghali, man o gabi para sa tsansang, other than matuto, maging socially aware, tsansang manalo sa ating mga promos. Dos Kumpanyeras. Maganda po ang ating magiging talakayan. Ito po ay hango sa request ng isa nating tagapakinig dahil kung hindi po kayo aware, ang mga tinatalakay po natin, kadalasan or karamihan dito ay batay sa mga request ng ating mga kababayan. Yung request kagabi ni Ronald Tumbaga, sabi niya ganun, ang tanong niya, obligado po ba na umalis na sa bahay ang panganay na nag-asawa na? Pero ni-rephrase ko na po para mas matakal natin, no? Ang tanong, obligado ba na umalis sa bahay ng magulang ang anak na nag-asawa na? Dos Kumpanyeras. Ikaw, anak na nag-asawa na, maagang humanap ng kapares. No, yung iba nagpakasal, pero yung ibang hindi pa pwedeng ikasal, nakipag-live-in, no, without the benefit of marriage dahil bawal pang ikasal. So ang tanong ngayon, kapag ka ikaw ba ay nag-asawa na, ikaw ba ay dapat nang bumukod sa iyong pamilya para mag-form ng sarili mong pamilya? Dos Kumpanyeras. Yan. At syempre, meron pa rin po tayong bonus question tonight. At yan po ay sasagutin natin as we go along. At yung mga kondisyon po para manalo sa ating bonus question ay nasa atin pong page. So tingnan nyo na lang po doon. Kaya lang since hindi ko po na-access ang DZRH Dos Kumpanyeras na messenger, ay sa akin po munang page ninyo ipapadala. No? Sa page ko po, nakaka-post ako. So yun po ang pwede ninyong tingnan. Pero dapat po requirement din po na nakatuto kayo. No? Follow and like kayo sa DZRH Dos Kumpanyeras na Facebook page. Dos Kumpanyeras. Yan. So kung may question po kayo related sa ating topic, kaugnay sa mga parental authority, sa ang tawag doon. Bakit ba medyo mainit mo nga sa parental authority, syempre may kinalaman din ng sustento dahil kapag ka nag-asawa na, no, at nakapisan pa sa'yo, ay dapat pa bang sustentuhan? Dapat pa bang ikaw ang nagpapakain sa iyong anak at iniuwi niya sa inyong bahay? Dos Kumpanyeras. Napakarami kasing ganun na nag-asawa na, wala namang kakayanan, no? Wala namang kakayahan na bumuhay ng pamilya maliban sa gumawa ng bata. Abay, dinadala na lang, inuuwi sa kanilang bahay, no? At inaasa sa mga magulang. Dos Kumpanyeras. Kaya nga usong-uso sa atin yung extended family. Si lolo at lola, yung, anong tawag doon? Lolo sa tuhod, lolo sa talampakan. Nandoon hanggang sa kaapu-apuhan, 'di ba? Magandang gabi muna sa iyo, kumparing Peng. Amigo, magandang gabi sa iyo. Dos Kumpanyeras. So yan po ang ating tatalakayin. At syempre may question pa dito, attorney. 17 anyos, nakipag-live-in. Lumipat na ng bahay. Obligado ba ako na sustentuhan pa sila? Gayong meron na siyang kinakasama at manganganak na yung anak ko. Dos Kumpanyeras. Sino po ba dapat ang may kargo doon sa apo ko? Ang anak ko po ay minor de edad pa at ang kanya pong kinakasama ay minor de edad din. So, obligado po ba akong magsustento sa kanila? Yan. Dos Kumpanyeras.
So again, if you have questions, 0919-282-6485, pwede din po kayong magpadala ng inyong question bilang comment dito sa ating DZRH TV live stream sa YouTube at syempre sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook page na comment section sa ating live tonight. Pwede din po sa DZRH News at DZRH News Television at pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aking page. Meron pong button dyan na ask question. So pwede yun. Pwede po kayong mag-comment doon. Dos Compañeras. Bago po tayo magpatuloy, magandang gabi po muna sa mga nanunood, nakatutok sa atin tonight. Siyempre, hindi nawawala ang Gael Enriquez na parang nagsisilbing ano ko na din, PA ko na din. Bakit? Tinutulungan po ako ni Gael na i-assist yung mga kababayan natin na may mga questions o may mga paglilinaw kung paano sila makapagtatanong, kung paano sila magkaroon ng tsansang manalo, kung paano sila sumagot. So thank you very much, Gael Enriquez. Pasensya ka na, ha? Wala akong maipapasweldo sa iyo bilang PA, pero pagka pumunta ka ulit dito sa estasyon, sagot ko ang 3-in-1 mo. Dos Compañeras. Magandang gabi din po sa inyo. Zoraida Falorina, Rico Manalo, kababayan ko ito, si Engineer Rico Manalo, Aida Lavapi, gayon din si Ellie Abanto, magandang gabi sa iyo, Mami Belen Rivera dyan sa Santo Tomas, Batangas, marami po bang pumupunta ngayon sa Padre Pio? Si Odette Oxales, at binabati din niya ang ating mga listeners, lahat daw ng followers ng Dos Compañeras. Magandang gabi, Evitz Escueta, gayon din kay Raymond Botalon, Ma'am Grace Recta. Sana daw makarating sa probinsya ang mga promo ng DZRH. Almost 24 hours kami na nakatutok. Thank you very much, Ma'am Grace Recta. Miss Roxanne Costo, magandang gabi sa'yo. Ay, Ma'am Grace, meron kaming promo na makakarating sa'yo. That's for sure. Yeah, makakarating sa lalawigan ninyo. Ganyan din si Cathy Rain, magandang gabi. Another kaalaman hatid sa atin ng nag-iisang panyera. Thank you very much. Maraming salamat din sa iyo, Chem Jerome Lorenzo and Mami. Magandang gabi sa Mami ni Jerome Lorenzo at sa kanyang wife, beautiful wife na si Jen. Magandang gabi sa iyo. Simon Beats, Butch Gargantilia, nanonood sa atin sa Barangay Narvaez, Bailen, Cavite. Ma'am Irene Almodovar at si Danny Boy Pata at Apolinario Castillo Voleta, Monte Calvo. Si Kuya Mario Manuba again. Happy anniversary, Tita Rose and Tito Elmar Manuba dyan sa Malibago, Torrijos, Marinduque at Tita Ami Miraflor Garcia at si Pancho Sabordo Jr. Mark Darryl Landrito, magandang gabi sa iyo. Dos Compañeras. Si Michael Bay at saka si Maria Teresa Lazaro at Pancho Sabordo, Renato Bucaloy, magandang gabi. Although yung nire-refer niya sa kanyang message ay patungkol pa din doon sa naging talakayan sa Balansyado, which is a very good discussion sa kanilang tungkol doon sa proposed charter change. Dos Compañeras. Yan. So, balikan po natin ang ating talakayan. Ang tanong, obligado ba na umalis sa bahay ng magulang ang anak na nag-asawa na? Okay. At meron tayong bonus question na, sino ang may parental authority sa isang batang illegitimate o ipinanganak na hindi kasal ang magulang? Dos Compañeras. Umpisahan ko na, wala pong specific provision ng batas na nagsasabi na lumipat ka na ng bahay kapag ka ikaw ay nag-asawa na. Pero ang pinakamalapit po ng mga provision ng batas, particular sa Family Code at sa Civil Code, ay yung tungkol doon sa emancipation, parental authority, at yung mga effects ng parental authority, which is of course including support o sustento. Dos Compañeras. Dati po meron tayong tinatawag na emancipation by marriage. Ano ba pag sinabing emancipation? Kapag ka sinabi pong emancipation ay binibigyan ka ng laya, wala ka ng, kumbaga, wala ng pakialam sa'yo ang mga magulang mo. Ikaw ay isa ng ganap na malaya. Pero tinanggal na po ito sa Family Code. In fact, noon pong 19
Nung August 3, 1988, kung kailan nag-take effect ang ating family code, nakasaad po doon na ang age of majority. Ano ba yung age of majority? Ibig sabihin na adult ka na, no? Hindi ka na menor de edad. Ang age of majority ay 21. Pero nagkaroon po ng subsequent na batas noong 1989, yung Republic Act 6809 na nagsasabi na ibaba na natin ang age of majority sa 18. Kaya ngayon, pwede na pong mag-asawa ang 18. Now, kapag po nag-asawa, hindi po automatic, kahit kung minor de edad, ay hindi po automatic na emancipated o nagiging malaya na ang isang minor de edad. Dos Compañeras. Wala pong epekto ang pag-aasawa sa kanyang emancipation dahil ang emancipation po or pagiging malaya ng isang bata ay hindi dahil sa pag-aasawa kundi dahil sa pag-abot niya sa 18 anyos. Dos Compañeras. At mamaya sa atin pong pagbabalik, pag-uusapan natin yung epekto ng emancipation. At ang emancipation po again sa pag-attain lamang ng edad na 18. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala na kakasama po ninyo ngayong gabi. Nagsisolong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras dito lang po sa DZRH. At of course, tinatalakay po natin napaka-exciting na talakayan kung obligado ba na umalis sa bahay ng magulang ang anak na nag-asawa na. Dos Compañeras. Again, binanggit ko na po before we pause for commercial na walang specifics na nakasaad sa batas na kailangan ng umalis, no? Pero ang sinasabi po ng ating family code, no, na kapag ikaw ay umabot na sa age of majority, ibig sabihin emancipated ka by age, ay ikaw malaya na at ikaw dapat, no, bilang ikaw malaya na, hindi ka na dapat na nasa poder pa ng inyong magulang kapag age of majority na. Ibig sabihin, kahit yan ay may asawa na, kung minor de edad, aba nanay tatay, kargo mo pa din yan. Dos Compañeras. Napakasakla pa, no? Ang problema, kapag ikaw ay itinataguyod mo yung anak mo, pagkatapos ay napakadikas ng ulo, mamamalayan mo na lang, ay na-involve sa kung anumang krimen, nakasuhan ng kung ano-ano, pag nanakaw, rape, pag nagdodroga pa, samantalang ikaw ay halos mapudpud na yung iyong sapatos, no? Sira na yung sapatos mo, kaalalakad, kahahabol lang jeep, makapag-commute lang, papunta sa iyong pinapasukang trabaho, pero yung anak mo, no, nagdadala ng problema, pasaway, tapos akala mo pumapasok, hindi, iba ang pinasukan at inihatid pa o dinala pa sa bahay ninyo at nagdagdag pa ng mga responsibilidad samantalang hirap na hirap ka nang itaguyod siya. Dos Compañeras. Yun ang problema ngayon. Kaya muli po paalala, no, habang nagpo-provide tayo ng pinansyal para sa mga pinansyal na material na pangangailangan ng ating mga anak, importante din po na yung kanilang sense of responsibility ay nandiyan pa din. No? Lagi nating ginaguide sa tamang landas para hindi po mabuyo sa mga bisyo, sa kung ano man, ano? At laging iniisip yung kapakanan niya at kapakanan ng inyong pamilya. Dos Compañeras. Ayan. So, again, ang age of majority is now 18, ibig sabihin adult na. At ang epekto nito, no, ay malaya na at supposedly hindi na ito dapat na sinusustentuhan except, no, kung ito ay nag-aaral pa. So ibig sabihin nanay tatay, kung ito ay 18 o lumagpas na, pagkatapos hindi na ito nag-aaral, pagkatapos wala naman siyang kapansanan, no, wala naman siyang kapansanan para maghanap ng trabaho, ay malaya ka na, pwede mo na siyang hindi sustentuhan. Dos Compañeras. Diba? No, yung dapat, kaya lang kasi tayo, sabi nga nung si Maria Teresa Lazaro, sa kulturang Pilipino po, kasi natin dyan sa Pilipinas, hindi po natin pwedeng paalisin ang anak natin kapag nag-asawa na. Actually, pwede. Hindi lang ginagawa ng marami sa atin. Dos Compañeras. Nasa kanila lang daw kung aalis sila sa piling ng kanilang mga magulang, lalo na kung alam nila na wala pa naman silang sariling tahanan.
Pero kahit dito po sa Hong Kong, pag nag-18 na ang anak, lalo na may kakayanan ng mamuhay ng solo, umaalis na po sa kanilang mga magulang. Dos Compañeras. Maraming mga bansa yung ganyan. Tayo lang talaga yung may apo na nga, sustentado pa, di ba? Yun yung problema natin. Ayan. Kaya yung mga magulang ay wala nang kaginhawahan sa buhay, kundi magpakakuba para itaguyod ang mga anak, apo, na yung iba nakahilata lang sa bahay. This is a sad reality, and I hope na imulat natin ang ating mga anak sa tamang pamaraan ng pamumuhay na hindi umaasa at nagsusumika para sa ikabubuti ng kanilang buhay. Dos Compañeras. Okay, so epekto po ng emancipation or pag-attain or pag-akyat sa edad na 18, yung hindi na sila under ng parental authority, kahit pa yung kanilang mga ari-arian. In fact, maaari ka nang magkakaroon ng sarili mong mga ari-arian, i-register under sa iyong pangalan kapag ka ikaw ay 18 anyos na. Saka syempre, pwede na rin bumoto, pwede na ding humalal sa mga posisyon sa gobyerno na pasok ang kanilang requirement. Okay, sa kagaya ng sangguniang kabataan. Maari na din silang mag-asawa kapag pumasok na ng 18, although sana hindi naman. But subject of course doon sa compliance ng mga requirements. Kapag 18 anyos pero below 21 years of age, kailangan ng parental consent, pahintulot ng magulang para makapagpakasal. Dos Compañeras. Kapag lagpas 21 but below 24 years old, kailangan ng parental guidance. Yan. Dos Compañeras. So ano po ang ibig sabihin nito? So kahit nag-asawa na, under pa rin ng parental authority at dapat pa rin na nakapisan sa inyo, subject pa rin sa pagsusustento, habang ito ay minor de edad, kahit ito ay nag-asawa or nakipag-live-in na. Dos Compañeras. May karapatan sa sustento, may karapatan na tumigil sa bahay ninyo, at obligasyon mo pa din sila, Ayan. Dos Compañeras. Muli po, balikan natin muna yung sino-sino ba ang obliged o obligado o may responsibilidad na magsustento sa isa't isa. Siyempre, ang mag-asawa. Legitimate ascendants and descendants. Ascendants, lolo, lola, magulang, yan. Magulang, lolo, lola, yan. At saka yung pataas pa. Kung merong great-grandparents o may great-great-grandparents, sila po yun. Descendants, bumababa anak, apo sa tuhod, apo sa kaling, mga apo sa alak-alakan. Yan yung mga descendants. Dos Compañeras. Legitimate parents and their legitimate children and the legitimate and illegitimate children of the latter. Ibig sabihin, yung mga apo mo, legitimate man yan o illegitimate. Legitimate brothers and sisters, whether full or half-blood. Yun. Pero ang tanong, attorney, paano naman kapag ka po illegitimate? Obligado po ba ako magsustento? Dos Compañeras. Kung wala nang iba, pagkatapos ay basic necessity, pagkatapos ay minor de edad, yung nangangailangan at hindi niya kasalanan kung bakit siya nasa ganoong sitwasyon, maaari pa rin pong hinga ng sustento yung kapatid. Yun. Dos Compañeras. So yun po ang mga basic legal discussion natin tonight. Ayan. So dakuan natin yung mga questions. Ang dami pong nagtanong. Kasi ipinost ko na, di ba, yung question, sinabi ko doon kung anong tatalakayin natin tonight. So marami pong nagtanong na. Sabi ni Marivic Olier, attorney, ano po ba ang ibig sabihin sa batas kapag itatakwil ang anak? Kapag po ba ang anak ay bastos, walang galang at pasaway, pwede po ba siyang itakwil at palisin na lang sa bahay? Dos Compañeras. May mga nakarelate ba dito? Yung technician natin hindi niya kakarelate. Yan, mga mababait itong mga technician natin at ang kanilang mga kapatid at pamilya. Marivic Olier, depende po kasi ito kung sila ay
minor o nasa majority age na, 18 na, no? Kasi pasaway man yan o hindi, obligasyon mo pa din yan, no? Yung parental authority and responsibility, hindi mo siya maaaring maiwasan kung ikaw ay magulang. Hindi mo rin siya pwedeng ilipat. It is not transferable except kung pinapayagan ka ng batas or pinapayagan ka ng korte. Dos Compañeras. Wala rin po sa ating batas yung konsepto ng takwil. The only thing we have in closest so far doon sa takwil ay yung disinheritance. Anong ibig sabihin nito? Hindi mo siya pinamamanahan dahil meron siyang atraso sa iyo. Na yung mga atraso na yun ay dapat pasok doon sa nakasaad sa batas at yung pagtatakwil mo ay hindi by word lamang, hindi verbal, kundi nasusulat at nasusunod sa mga formalidad na nire-require ng civil code. Dos Compañeras. Ang mahirap po kung ang inyong anak ay pasaway at gumawa ng krimen, no? Kapag pasaway at gumawa ng krimen at ito'y minor de edad pa. Yun pong magulang na dapat sana'y mayroong nag-exercise ng parental authority sa batang pasaway o sa minor de edad na pasaway at na-involve sa krimen, yun pong civil liability ng krimen na ginawa nila ay ipapasa po o ipasasagot sa mga magulang. Dos Compañeras. Kaya misis, mister, nanay, tatay, mama, papa, mami, daddy, ano pang mga term? Dada, ayan, mama, dapat i-guide natin ng maayos ating mga anak dahil yung civil liability, no, pananagutang sibil kapag siya ay nakagawa ng krimen, ay sa inyo po ito ipasasagot ayon na din sa Article 221 ng Family Code. Dos Compañeras. Ayan. So, nag-aantay tayo ng mga reactions from our listeners. Aba, ang daming mga wala namang violent reaction. Sabi ni Merville, kung minsan po attorney, ang magulang ang ayaw paalisin ng anak kahit may asawa na at gusto nang humiwalay. Nagtatampo pa nga po ang ibang magulang kapag magpilit na humiwalay, ay kailangan kasing mag-usap kayo ng maayos. Sabi ni Ma'am Grace Recta, ay culture kasi ang extended family dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong sabi niya. Yes po, correct. Sabi ni Ma'am Violeta Zambrano, siguro tungkol doon sa paggiya ng maayos sa ating mga anak. Si Rico Manalo, naging kultura na ng Pilipino kasi. Sabi ni Danny Boy Pata, paano kung master's degree na at doctoral lang inaaral na sa anak pero wala pa siyang work? Counted ba yun? O supportahan pa din ng magulang? Actually, yung basic education hanggang kolehiyo. Kung gusto niya master's degree, mag-doctorate degree, or gusto niyo mag-abogado, nasa inyo na lang pong magulang kung ipagpapatuloy ninyo. Para yung basic, na tertiary education, dapat po kahit lagpas na sa 18, ay kailangan pa rin pong sustentuhan ng magulang. Dos Compañeras. Actually, ang sinasabi po ng batas ng Family Code, kapag ang pagsusustento ay hanggang 18 anyos, hanggang minor de edad pa ang bata. Ngayon, pwede itong ipagpatuloy kung nagpupursue ng education or college education ng bata. No? So, ibig sabihin, magpapatuloy pa rin. Pero generally, kung hindi ito nag-aaral, sa edad na 18, ay dapat sanay emancipated na, o ibig sabihin, malaya na siya, dapat nagtatrabaho na. Kung responsable ang anak ninyo, dapat naghahanap na ng trabaho. At kahit papaano, kumikita na at namumuhay na ng kanya. Dos Compañeras. Yung mga iba naman, mga magulang, dahil syempre, gusto ng anak ko na magdoktor, nakasustento, kasi pride din ng magulang na, may anak akong doktor. O pride din ng magulang na, kahit pa mahirap yan, itataguyod natin. Maging abogado lang ang anak ko. Kung kailangan kong ipangutang yan, ipapangutang ko. Pride ng pangarap ko sa sarili ko na magkaroon ng abogado, and pride ng angka namin na magkakaroon ng isang abogado sa wakas, 'di ba? Ganun tayo. Dos Compañeras. Kahit mahal, o basta maging abogado, maging doktor lang ang anak ko, maging piloto o kung ano man ang propesyon na kanyang pinipili. Dos Compañeras. Pero again, doon lang po tayo sa basic, hanggang tertiary education or hanggang sa kolehiyo. Yun po ang responsibilidad ng magulang. Ito ay kahit pa lagpas na sa 18,
ang bata, ang anak natin. Dos Compañeras. Yan, kaya yung lagpas na ng 18 na nakaasa pa rin sa magulang, na nakahinto naman sa pag-aaral, hindi na nag-aaral, ay dapat po ay magsipag-sipag naman kayo, mag-initiate, maghanap ng trabaho para maging kapaki-pakinabang at wag inaasa pati paninigarilyo, pangbili ng sigarilyo at alak sa inyong magulang. Aba, mahiya naman, di ba? Dos Compañeras. Halata ba? Ikaw, tumatawa ka. Nagsisermon ba? Actually, magandang opportunity ito para din maimulat ang ating mga magulang na masyadong ini-spoiled ang anak. Kasi pag spoiled naman po ang anak natin, mong iba, lalong napapariwara. Bakit? Umaasa sa lahat. Ay, hindi na ako, okay lang yan. Kahit hindi ako mag-aral kasi marami namang naipundar na lupa si nanay at tatay. Ay syempre, nawawaldas din po yan. Ang pinakamagandang puhunan sa ating mga anak or maiiwan nating puhunan sa ating mga anak ay yung makapagtrabaho, maging maayos ang diskarte para maging maayos ang buhay. Magka-problema man yan, pagka properly guided, marunong dumiskarte, giginhawa at giginhawa ang buhay niyan. Dos Compañeras. Sabi ni Rolly Duque, alam niyo po ba, dahil sa kultura natin na yan, ay kinaiinggitan tayo ng ibang lahi dahil nakikita nila na forever ang sakripisyo ng magulang sa anak. Hindi po nakakainggit yung lifetime na pagsasakripisyo. 'Di ba? Kaba naiinggit ka na yung kapitbahay mo, yung kakilala mo naku, may arthritis na't lahat. Ugod-ugod na. Nakatungkod na nga, naglalako pa ng talbos ng kamote para lang maipabaon sa apo. Samantalang yung mga magulang, gawa lang yung mga anak na magulang ng kanyang apo, gawa lang ng gawa ng bata. Hindi po yun nakaka-proud. Dos Compañeras. Nakakalungkot yun. No, now, next question po. May karapatan po ba ako bilang asawa kung namatay na po ang asawa ko, pero dito kami nakatira sa bahay ng biyanan ko? Bali sa amin na po ang bahay kasi ipinangako po ito sa amin ng biyanan ko. Dos Compañeras. Ang tanong, Tetet, yung pangako ba ito verbal o ito ba ay documented sa pamamagitan ng isang deed of donation na dumaan o nasusunod sa tamang proseso? Anong ibig sabihin nito para maging inyo? Merong deed of donation, kasi buhay pa naman yung mga magulang, hindi pa ito mana. Merong deed of donation sa iyong asawa o sa inyong mag-asawa, na nagsasabi na ito ay ibinibigay ko sa aking anak at sa kanyang asawa at sa kanila na ito, Ito ay in a public instrument na susulat at duly notarized at meron ding formal na pagtanggap ang pinagbigyan. Kung wala ito, pwede po kayong paalisin anytime. Dos Compañeras. In short, wala po kayong karapatan dahil hindi pa ninyo namamana at hindi rin naman alinsunod sa nire-require ng mga technicalities or formalities or legalities ng donasyon. Dos Compañeras. Mga nanunood sa atin sa Palawan South, that's Brooks Point. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din sa iyo, kabayang Jinky Porley Andrade dyan sa Santa Cruz, Marinduque. Sabi niya minsan po kasi nasa pagpapalaki ng magulang sa mga anak. Dapat tayong mga magulang husto sa pangaral at disiplina ang ating mga anak habang sila ay lumalaki. Tama po kayo. 100% check ng pink na ballpen. Dos Compañeras. Si Delia Pines, depende po sa pagsolong anak tapos maiiwan ang magulang. Mahirap din kasi walang kasamang family. The more, the merrier. Ika nga, hindi naman sakripisyo kasi masaya. Kasama mga madaming may mga kanya-kanyang yaya. Wish ko lang, attorney. Dos Compañeras. Basta po hindi umaasa, Kahit dyan nakapisan sa inyo, may ambag, tumutulong, wala pong problema. Pagkatapos iginagalang kayo, di ba? Wala pong problema yun. Dos Compañeras. Ito'y depende naman po sa inyong kagustuhan or naisin. Basta ang importante lang, kayo po ay nagkakasundo. Kahit pumirmi pa dyan lifetime, kung ini-enjoy at gusto nyo din naman, wala po yung issue. Pero ang sinasabi lang po ng batas, wala ka na dapat na obligasyon sa iyong mga anak, kapag ka
siya ay 18 tapos hindi na siya nag-aaral, no? Diba? Akala natin lifetime, forever and ever, amen, no? Diba? Dos Compañeras. Ito, yung question ni Wilson, no? Sagot nga kayo. Paano po kung salbahe ang anak, may sakit ang ama, hindi naman mapakain? Oh, ay, tanggalan mo ng mana. 'Di ba? Pwede mo naman gawin 'yun kasama 'yun, no? Kung ang hindi pagsusustento sa magulang kapag ka oras na ng pangangailangan at may kakayahan naman ang anak na magsustento ay isa pong ground sa disinheritance. Ibig sabihin pagtatanggal ng mana. Kaya Wilson, kung ang anak mo ay ganyan ang ginagawa sa iyo, no? At kung nanaisin mo, kailangan lang na ito ay maging formal, maisulat mo at ayon sa mga isinasaad na requirements ng law on succession and disinheritance. Dos Compañeras. Okay, meron pang question dito. Meron akong nakitang question kanina, hahanapin ko. Pero magbabasa muna ako ng comment dahil parang excited kayo sa topic natin tonight. Eva Duques na Imbag Arabii, gayon din kay Glenda Feseco Agdigos. Magandang gabi sa iyo, sabi ni Glenda. Aray! Hindi naman ito tumatama sa iyo, Glenda, dahil isa kang mabuting anak. Okay. Si Maricor Angeles, sa pagmamahal po sa mga anak, kaya parang ayaw natin silang malayo sa atin. Mga anak ko po, mababait, magkakasundo sila magkakapatid, kayang-kaya na nilang tumayo sa sarili ng mga paa, nakapagtapos sila ng pag-aaral, stable na work nila sa government, saka ayoko po umasa sa mga anak ko, hindi ako humihingi ng pera sa kanila. Ay, good job ka dyan, Miss Maricor Angeles. Sana lahat ng magulang at anak ay katulad ninyo. Dos Compañeras. Nakakatuwa yung mga ganong kwento, yung successful ang mga bata, nagsumikap kahit nahirapan noong araw, pero nagsumikap ang magulang, sinuklian din ang pagsusumikap at maayos na pamumuhay ng anak. Kaya yun yung mga tinatawag na success stories. Ayan. Okay, maraming mga reaction, nakakatuwa. Magandang gabi sa iyo, Kenneth Arevalo, Ray Revilla, Butch Gargantilia, tapos ito, marami pang ibang nagko-comment sa atin. Dos Compañeras. Sabi ni Rolly Duque, kalimitan po kasi hindi umaalis mga anak sa magulang kahit nasa edad na, iniisip nila na hindi sila matiis ng magulang. Totoo kayo dyan. Pataas sabi pa niya, bakit po may mga anak na nasa edad na pero pilit pa rin lang inuobliga ang magulang na paaralin sila. Kapag po college, tertiary education, kumbaga, karapatan din po nila yon na makapag-aral, especially kung nagpi-perform naman sila sa school o nagsusumikap naman sila. Okay, si Obet, tanong ko po, may karapatan pa ba ang dati kong karelasyon sa sustento ng bata pero may mga asawa na ang aming mga anak at matagal na kaming hiwalay at hindi po kami kasal at may asawa na ako tapos kasal po ako sa asawa ko? Yan. Dos Compañeras. To simplify the question of Obet, yung meron siyang nakarelasyon, hindi sila kasal, meron silang anak, na may mga asawa na, no? Tapos si Obet may asawa na din, yung kanyang unang kinasama may asawa na din, may sarili ng pamilya. May obligasyon pa ba na magsustento sa kanyang unang karelasyon at sa kanyang mga anak? Dos Compañeras. Yung karelasyon mo dahil hindi naman kayo legal na mag-asawa, hindi ka obligado na bigyan siya ng sustento. Yung anak mo, kung ito ay minor de edad pa, may obligasyon ka na magbigay ng sustento. Ngayon, kung halimbawa ito ay nasa majority age na, anong ibig sabihin nito? 18 pataas. Pero noong siya ay 7 anyos pa lamang, 7 years old, hindi ka nagsustento. At nung 7 years old din siya, pinadalahan ka ng demand letter for support ng kanyang nanay. May pagkakautang ka mula nung siya ay 7 years old hanggang sa umabot siya ng 18 anyos. So, Obet, i-compute mo yun. Dos Compañeras. Yun po yung tinatawag na support in arrears. Dos Compañeras. Ayan, meron pang maraming mga questions na pwede nating sagutin.
sa atin pong pagbabalik. Sabi ni Abigail Enriquez, sana all na lang talaga pag yung mga kapatid mo tumutulong sa parents. Magandang gabi din sa'yo, Ray Revilla. Okay, ako na hinahanap ko yung question eh. Si JC ng San Juan, pwede bang patirahin ang apo sa inuupahan ng lola? Ay discretion yun ng lola. At saka depende rin doon sa arrangement ni lola sa nagpaparenta sa kanya. Kung sabi doon sa kanyang lease contract ay si lola, ikaw lang titira dito, bawal ka magpatira ng iba, ay di wala siyang karapatan na magpatira doon, di ba? Dos Compañeras. May karapatan po ba ang nanay na agawin ang bahay ng anak? Rose, kung sa anak ang bahay at siya ang gumastos dito, siya ang may hawak ng titulo, nakapangalan sa kanya, walang karapatan si nanay na gawin or agawin ang property ng kanyang anak. Dos Compañeras. Simply put, ang kay Juan ay kay Juan. Ang kay Eva ay kay Eva. Sa iyo ang Tondo, akin ang Maynila. Ayun ba yun? Akin ang Cavite. Ganon. Dos Compañeras. Okay, magbabalik po ang programang Dos Compañeras. Shout out daw sa mga taga Torrijos, Marinduque. Aba, shout out nga po, no? Kuya Mario, magandang gabi sa iyo at mga taga Department of Agrarian Reform ng Marinduque. Nelia Likong, magandang gabi sa iyo, nanunood. Nagtanaw sa Gindulman, Bohol. Oy, ija aho-aho, maayong gabi and pit senyor kaninyang tanan. Si Katkat, pabati po kay Lola LV na nagbe-birthday or magbe-birthday sa 70th birthday na niya. Lagi po siyang nakikinig sa inyo. Lola LV, magandang gabi sa iyo. Zen Hamilia Abetria, magandang gabi at mga taga-IBP Marinduque. Magandang gabi din sa mga taga-Tacorong City, Sultan Kudarat, Ejercito, Superal, Christy, magandang gabi sa iyo. O yan, si Jason Abulencia, Masanta siya, Labi, Pilipinas. Si Violeta Montecalvo, kala ko pahinga na ako. Di po pala, senior citizen, dito po pala ako ngayon nag-aalaga ng mga apo. Dos Compañeras. Apostolic mission na ba, Mami Violeta? Ganun talaga, no? Depende po sa iyo. Basta nag-i-enjoy kayo, wala pong problema. At yung anak nyo, responsable din, ay dapat po walang problema. Dos Compañeras. Okay. No, sino ang may parental authority sa isang batang illegitimate, no? Sabi po sa batas, no, ang isang illegitimate child ay nasusunod dapat ang apelyido sa kanyang nanay at nasa parental authority ng kanyang nanay din. Yan. So, yun po ang sinasabi ng batas kapag ka illegitimate child. Now, magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala nakakasama po ninyo. Nagsasolang panyara ng bayan. Nakapasi Attorney Rina Seco dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Babalik pa ang programang Dos Compañeras. Masaya ang ating talakayan. Marami po ang nagre-react, no? Yung iba yung iba nanggigigil, yung iba nagbibigay ng payo, yung iba nagbibigay ng opinion, nagsabi ng kanilang paraan ng pagpapalaki sa anak. At good job po, no, para sa mga lumabas na maayos at responsable ang kanilang mga anak pagdating ng age of majority ay nagsusumikap na makatulong sa magulang o kung hindi man, ano? Ang panuntunan po namin sa aming pamilya, ma-share ko lang dahil ka na nanay at tatay, ang panuntunan po namin ay kung hindi ka nakakatulong, wag ka na lang maging pabigat. Dos Compañeras. Yung iba kasi ang asawa o ang anak ay pabigat, kaya naman kapag hinangin ng malakas, walang problema dahil marami ang pabigat. Of course, I'm just joking, pero yeah, marami pong mga nasa ganung sitwasyon. Medyo hindi maganda, pero again, importante kagaya ng sinasabi ng ating mga tagapakinig na nasa pagpapalaki talaga ng anak. Dos Compañeras. Ito si Tita Ami Miraflor Garcia. Ako po napakaswerte ko dahil pinag-aagawan ako ng parents ko at ng biyanan ko para sa kanila tumira. Ay, swerte, no? Tita Ami Miraflor Garcia. Watching daw sa Pamplona, Camarines Sur, si Abigail Lavisares. Magandang gabi po sa inyo. Romel Maluto sa Guimaras, Boyax Orsal. Saan kayo nanonood sa Boyax? At yung mga taga Torrijos, Marinduque. Si Senaida, may apo po ako na hindi
kita sa akin ng aking anak pero ang apelido po ay sa amin. At yun pong apo ay palaging gusto ko po ay kasama ako. Thank you po. Dos Compañeras. Hindi ko alam ako anong question. Baka gusto niya actually, wala po kayong karapatan na i-demand, no? Dahil magbuhay pa o mapunta sa inyo ang custody ng inyong apo. Ang maganda po diyan makipag-usap kayo sa anak ninyo, no? O sa tatay o nanay ng anak ninyo. Sabi niyo, bigyan mo naman ako ng pagkakataon na pumasyal dito sa inyo o papasyalin sa akin ang aking apo, no? Hindi po dapat na dinadaan sa away ang mga ganyang sitwasyon, no? Nasa pag-uusap po yan dahil wala po kayong legal na karapatan para kunin ang custody ng bata na buhay naman ang mga magulang. Dos Compañeras. Eto si Christine, how about po attorney if ilan sa mga ari-arian ng magulang namin ay nailaan ng inay namin sa isa naming kapatid nung nag-asawa siya? Anong ibig sabihin iniregalo sa kapatid ninyo? Yung pong mga ibinigay, no, ay maari pong matawag doon na advanced legitim. Ibig sabihin kapag po kayo ay yung magulang ninyo ay namatay, yun pong mga naibigay sa inyong kapatid ay mas ituturing na paunang mana. Ayan. Ibig sabihin, kasama yon sa computation ng total estate at kasama yon sa dapat na mapaghahatian kung sobra-sobra na. No, based sa computation, sobra na ang napunta sa kanya, dapat pong magsauli siya para maging patas ang hatian. Dos Compañeras. Okay, naubos na pala ang ating oras. Ang dami pong reactions ninyo, nakakatuwa, no? Ang daming messages, no? Okay. Okay, nagve-verify lang po ako para po at least malinaw yung ating nasusunod sa ating talakayan, sa ating guide. Sa ating guide yung ating winner tonight. Pero yung nanalo kagabi, hindi ko pa po napapadala yung kanyang premyo. I'll do that tonight or tomorrow. Usually naman Saturday. Pero kung kakayanin po, medyo busy lang ako ngayon. But gagawan ko po ng paraan na mas maaga kong maipadala. Yan. Ito po, no, si Milia Lopez, ang ating, wait. Kasi ang question is, sino ang dapat na may parental authority sa isang illegitimate child? The answer is the mother or ang nanay. Dos Compañeras. At Milia Lopez, ikaw ang nanalo tonight. Ipadala lamang po ang iyong GCash. Please give me until Saturday, no? Dahil yun pong Saturday ang pinakamaluwag ko in the morning and that magagawa ko po yung pagta-transfer. Pero wag niyo naman po akong singilin kagaya ng isang winner natin na siningil ako. Madaling araw pa lang naniningil na. Ayun. Dos Compañeras. Again, ang commitment ko po hanggang Saturday, no? Bago matapos ang Saturday, ay maipapadala ko po yung inyong premyo. So, meron po akong allowance hanggang Saturday. No? Kaya hindi po ninyo ako kailangan singilin. Dos Compañeras. Salamat din po sa generous sponsor natin sa ating bonus question. Dagdag pamasko or pahabol na papasko sa ating mga listeners. Dos Compañeras. Antabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. Bukas po magsama-sama ulit tayo. Pwede po kayong magpadala ng mga questions and suggestions ng mga questions. Maraming salamat po kay Ronald Tumbaga sa kanyang question tonight. Medyo tinik ko lang ng konti, pero ang tanong po natin, ang topic po natin ay mula po sa kanya. Dos Compañeras. Yung mga hindi ko po nasagot ay pasensya na sa mga ibang pagkakataon, susubukan ko pong masagot. Christopher Corpus dyan sa Project for Quezon City, Bert O. Sabi niya, napakasarap ng buhay kapag kapiling ang pamilya kung nagtutulungan. Yes, pero kung pabigat, malaking problema yan, lalo na paghirap kayo sa buhay, di ba? Kaya kailangan din yung training at disiplina. Okay. Thank you very much po. Bye-bye mga kabayan. Magsama-sama po ulit tayo bukas. Nakasama ko po tonight, si Beli Domingo ba yung kasama mo dyan? Gayon din si Jeric Barreto. At bukas magsama-sama po ulit tayo. Ako po ang inyong nakasama, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.